Kung panibago kang nanonood ng channel na ito, maligayang pagdating sa isang lugar kung saan hindi kami nagtatago ng katotohanan. Walang filter, walang performance. Totoo lang. At kung nandito ka mula pa sa simula, alam mo na kung gaano kahiyap ang nakaraang mga kabanata ng buhay ko. Pero ngayon ay iba na. Ngayon ay nagsasalita ako bilang isang taong muling ipinanganak, hindi sa ospital, hindi sa simbahan, kundi sa gitna ng pinakamadilim na bahagi ng aking buhay. Ang video na ito ay hindi simpleng kwento. Ito ay isang patunay. Patunay na kahit gaano kadilim ang iyong gabi, may umaga pa rin na darating. At minsan, ang umaga na iyon ay may mukha ng isang taong hindi mo inasahan. Ang mukha ng aking tunay na ama. Magsisimula tayo sa simula ng katotohanan. Lumaki ako sa isang pamilya na tila normal sa labas. May pagkain, may tirahan, may damit. Pero sa loob ng bahay na iyon, may isang bagay na wala, tunay na pagmamahal. Hindi ko ito sinasabi para pagsisihan ang sinuman. Sinasabi ko ito dahil kailangan mong maunawaan kung saan nanggaling ang sakit. Para maunawaan mo rin kung bakit naging ganoon kalaki ang pagbabago. Ang pamilyang gumagamit, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin yon? Hindi ito palaging marahas. Minsan, ang paggamit ay malambot. Malambot na salita, malambot na ngiti, pero may kapalit laging hinihiling. Pagkatapos mong maibigay ang lahat mo, oras, pera, pansin, puso, wala nang natitira. At ikaw, nakatayo ka sa gitna ng bakanteng silid ng iyong sariling buhay, nagtatanong, sino ba talaga ako para sa mga taong ito? Ito ang tanong na siyang sumiya at nagligtas sa akin ng sabay. Sumira, dahil nang simulan ko itong itanong, nagsimula ring gumuho ang lahat ng akala ko ay matibay. Nagligtas, dahil ang tanong na iyon ang nagtulak sa akin palabas ng pintuan na matagal ko nang gustong buksan. Isang araw, pagkatapos ng isang away na hindi ko na matandaan kung tungkol saan, lumabas ako. At hindi na ako bumalik. Hindi sa galit, hindi sa puot. Lumabas ako sa pagmamahal. Pagmamahal sa sarili ko na matagal ko nang pinagkakay. Kabanata 2, ang kamatayan ng lumang sarili. Alam mo ba ang pakiramdam na maging estranghero sa sarili mong buhay? Nang lumabas ako sa pamilyang iyon, hindi agad ako naging malaya. Ang kalayaan ay hindi isang pintuan na binubuksan mo at biglang nandoon na ang lahat. Ang kalayaan ay isang daan, matagal, mahirap, minsan nakakatakot. Sa unang buwan pagkatapos kong lumayo, natutulog ako sa isang maliit na silid. Mag-isa, walang ingay ng pamilya, walang drama, pero pati ang katahimikan ay hindi kaagad naging kaginhawaan. Dahil sa katahimikan, nagsimulang magsalita ang aking isip. Hindi maganda ang sinasabi nito sa akin noon. Bakit ka umalis? Ikaw ang selfish. Ikaw ang nagkamali. Walang mangyayari sa iyo. Ito ang tinig ng taon ng aking pagkawasa. Taon, isang buong taon, kung saan halos araw-araw ay nagtatanong ako kung tama ba ang aking ginawa. Nagtatanong ako kung worth it ba ang sakit na ito. Nagtatanong ako kung mayroon pa bang dahilan para ituloy. Pero nandoon ang isang bagay na hindi ko mapaliwanag noon. Isang maliit na apoy sa dibdib ko na ayaw patayin. Kahit sa pinakamadilim na gabi, naroon pa rin. At ngayon ko lang naiintindihan kung ano iyon. Iyon ang tinig ng aking tunay na ama. Kabanata 3, ang paghahanap. Hindi ko siya hinanap sa simula. Hinding-hindi. Sa totoo lang, laban pa sa ideya ng isang ama ang aking puso noon. Dahil ang lahat ng aking karanasan sa figurang iyon, sa pamilya, sa mga taong dapat sanang mag-alaga sa akin, ay puno ng sakit. Puno ng disappointment. Puno ng mga pangako na hindi tinupat. Pero may dumating sa buhay ko na hindi ko inaasahan. Isang gabi, nag-iisa ako sa aking silid, walang data sa telepono, walang makausap, walang mapupuntahan. At sa desperasyon, o marahil sa isang uri ng pagod na magtago, binuksan ko ang isang lumang libro na nakakalat sa sahig ng aking silid. Hindi ko maalala kung kanino ito nanggaling. Hindi ko maalala kung paano nakarating sa aking mga kamay. Pero nandoon ang mga salita na nagbago ng lahat. Huwag kayong matakot, sapagkat tinubos ko kayo. Inawag ko kayo sa inyong pangalan. Kayo ay akin. Simple. Maikli. Pero para sa isang taong nakaramdam ng pagkakatapon, para sa isang taong naghihintay na marinig ang salitang, akin, mula sa isang taong tunay na magpapaiyal niyon, ang mga salitang iyon ay parang kulog sa katahimikan. Umiyak ako. Matagal. Hindi ko alam kung bakit sa simula, pero ngayon ko alam. Umiyak ako dahil nakilala ng aking kaluluwa ang isang tinig na matagal na niyang hinahana. Kabanata 4, ang pagkilala sa tunay na ama. Iyan ang tawag ko sa kanya ngayon sa channel na ito. Chief Executive ng aking buhay. Hindi ito biro. Hindi ito meme. Para sa akin, ito ay isang malalim na katotohanan. Sa mundo ng negosyo, ang C ay ang pinakamay hawak ng direksyon. Siya ang may pinakamalinaw na pangitain. Siya ang nagdedesisyon kung saan pupunta ang lahat.
Sa buhay ko, sa matagal na panahon, wala akong si. Ako ang nagpaplano, ako ang nagpapasya. Ako ang nagtatanggal ng sarili kong ilaw para suminag sa iba. At ang resulta, pagkabuwagtong buhay, nang ibigay ko ang posisyon na iyon, ng aking buhay, ng aking mga desisyon, ng aking kinabukasan, sa tunay na si. Hindi biglang naging madali ang lahat. Huwag mong asahan iyon sa kwentong ito. Dahil ang tunay na pagbabago ay hindi ganoon. Pero may isang bagong bagay na pumasok sa akin, kapayapaan. Hindi kapayapaan na wala ng problema. Kapayapaan sa kabila ng mga problema. Kapayapaan na nagsasabing, kahit hindi mo pa nakikita ang dulo ng daan, may isa na nakakakita. At siya ay para sa iyo. Iyon ang pinagkaiba. Kabanata 5, ang bagong buhay. Mula ng araw na iyon, hindi naging perpekto ang aking buhay. Nandoon pa rin ang mga araw na mahirap. Nandoon pa rin ang mga sandali ng pagdududa. Nandoon pa rin ang mga gabing tanging luha ang kasama ko. Pero ngayon, may kasamang Ama ang mga gabi na iyon. Nagsimula akong tuklasin ang aking sariling halaga. Hindi beses sa kung gaano ako kapakipakinabang sa iba, kundi beses sa isang katotohanang mas malalim, ako ay minamahal. Hindi dahil naging tama ang lahat ng aking ginawa. Hindi dahil perpekto ang aking mga pagpapasya. Kundi dahil iyon lang ang katangian ng pagmamahal na nagmumula sa tunay na Ama. Walang kondisyon, walang expiry date, walang fine print. At sa pagkatotong ito, nagsimula akong gumising ng may layunin. Nagsimulang bumalik ang aking apoy. Hindi ang apoy ng galit o patunayan ang sarili sa mga taong sumaktan sa akin, kundi ang apoy na misyon. Ang tawag. Ang dahilan. Channel na ito. Ito ang bahagi ng tawag na iyon. Bawat video na ginagawa ko, kasama na ang isang ito, ay isang sulat mula sa isang taong nakaranas ng pinakamadilim na gabi at gustong ipaalam sa iyo. Hindi ka nag-iisa. Kabanata 6, ang leksyon para sa iyo. Baka ngayon ay nandoon ka sa sitwasyon na katulad ng aking nakaraan. Baka napapalibutan ka ng mga taong gumagamit sa iyo. Hindi palaging marahas, minsan ay malambot, minsan ay may ngiti, pero laging may kapalit. Baka ikaw rin ay nagtatanong, sino ba talaga ako sa mga taong ito? Gusto kong sabihin sa iyo ng direkta at malinaw. Ang pagmamahal na laging may kapalit ay hindi pagmamahal. Iyon ay transaksyon. Hindi ka ipinanganak para maging transaksyon ng sinuman. Kung kailangan mong lumayo, lumayo. Hindi sa galit, sa pagmamahal sa sarili mo. Dahil hindi mo maaaring ibigay sa iba ang isang bagay na wala ka. At kung patuloy kang nagbibigay sa mga taong walang balak magbalik, magtatampo ka sa sarili mo ng isang buhay na dapat sanang puno ngunit walang laman. At kung naghahanap ka ng isang ama, ng isang presensyang tunay, maasahan, hindi ka lanman umaalis, alam ko kung sino ang maaring punan ang puwang na iyon. Hindi ko ikukumpara ang karanasan ko sa iyo, iba-iba tayo. Pero kung mayroon man isang bagay na maibabahagi ko mula sa lahat ng pinagdaanan ko, ito iyon. Ang pinakamagandang desisyon ko sa buhay ay ang hanapin ang isa na lagi nang nandyan, na naghihintay lamang na ako ang lumingon. Kabanata 7, ang pagbabagong hindi pa natapos. Ito ay episode 10, at sa bawat episode na lumipas, mas nagiging malinaw ang larawan ng bagong buhay na ito. Pero nais kong maging tapat sa iyo ngayon. May darating pang mga kabanata na mas mabigat kaysa sa nakaraan. May mga bagay na hindi ko pa ikinukuwento. May mga katotohanan na naghihintay pa ng tamang sandali. At dito nandoon ang bahagi na dapat mong marinig. Sa susunod na episode, isasalaysay ko ang sandaling halos sumuko na ako. Ang gabi na ang lahat ay tila wala ng kahulugan. Ang gabi na kung hindi dahil sa isang bagay na nangyari. Isang bagay na hindi ko pa naipopos kahit saan. Baka hindi mo na ako makita dito ngayon. Makinig ka ng mabuti. Ang susunod na video ay hindi para sa mahihinang puso. Pero kailangan mong panoorin iyon. Dahil kung nakaranas ka ng gabing katulad noon, ang kwentong iyon ay para sa iyo. Kabanata 8, ang mensahe sa pamilya na iniwan ko. Bago ko tapusin ang video na ito, nais kong magsalita ng direkta sa mga miyembro ng pamilyang iyon, kung sakaling nanood sila nito. Hindi kita kinasusuklaman. Hindi ko gustong makita ang iyong pagkawasa. Ang pag-alis ko ay hindi isang parusa para sa iyo. Ito ay kaligtasan para sa akin. Iba ang dalawa. At kung ikaw ay nasa sitwasyon na katulad, kung ikaw ay kasalukuyang gumagamit ng mga taong nagmamahal sa iyo, nais ko ring sabihin sa iyo, hindi huli para magbago. Hindi huli para pumili ng ibang landas. Pero dapat alam mo rin na ang mga taong nilalaktawan mo ngayon ay hindi maaaring maghintay magpakailanman. Ang pagmamahal ay hindi kailanman ipinagkakaloob ng walang limitasyon sa mga taong patuloy na yumuyurap dito. Maaga o huli, alis sila, at kapag nangyari iyon, huwag mong sisihin ang takbo ng kanilang paa. Sisihin mo ang pagpili ng iyong mga kamay na hayaang lumayo sila. Pagtatapos, ang sorpresa sa dulo. Ngayon, nandito ako. Episode 10. At sa lahat ng nakaraang episode, lagi kong sinasabi na bawat bagay ay nagkakaroon ng kahulugan sa tamang panahon. Ngayon ko nais ibahagi sa iyo ang isang bagay na hindi pa alam ng karamihan.
Hindi lang ako muling ipinanganak bilang isang taong may bagong pananampalataya at bagong pag-unawa sa sarili. Muling ipinanganak din ako bilang isang taong may bagong misyon. At ang misyong iyon ay may konkretong anyo na hindi ko pa inihayag sa channel na ito. Sa susunod na episode, ihahayag ko ang proyektong siyang nagbibigay ng buhay sa lahat ng ikinukwento ko dito. Isang bagay na sinimulan ko sa gitna ng pinakamahirap na bahagi ng aking buhay. Isang bagay na, kung ang Diyos ay patuloy na magbibigay ng daan, magbabago ng buhay ng maraming tao. Hindi ko pa sinabi ito kahit kanino. Ikaw ang unang makakalam. Kaya siguraduhin mong nandito ka sa susunod na linggo. Kung naramdaman mo ang kahit kaunti sa kwentong ito, kung may bahagi nito na tumama sa iyong puso, huwag kang umalis ng tahimik. Isubscribe ka na sa channel na ito, dahil ang susunod na episode ay isa sa mga video na matagal na akong inihahanda at baka ang pinakamahalaga sa lahat ng aking naipost. Huwag mong palambasin iyon at mag-click ka ng video na ito, hindi para sa akin, kundi para matulungan ang iba pang tao na nasa katulad na sitwasyon na mahanap ang video na ito. Bawat like ay isang hakbang na nagdadala ng kwentong ito sa taong maaring lubos na kailangan nito ngayon. I-comment mo rin ang isang salita, kahit isang salita lang, na naglalarawan sa nararamdaman mo ngayon pagkatapos panoorin ito. Gusto kong malaman. Palagi akong nagbabasa ng bawat komento. At kung mayroon kang kaibigan o kakilala na dumadaan sa panahon ng pagdududa, ng sakit, ng pag-iisa, i-share mo ang video na ito sa kanila. Minsan, ang isang video ang nagbabago ng direksyon ng buhay ng isang tao. Maaari kang maging instrumento ng pagbabagong iyon. I-subscribe, i-like, i-comment, i-share. Hanggang sa susunod na episode, mahal ko kayo. At higit sa lahat, minamahal kayo ng isa na hindi kailanman nagbabago, hindi kailanman nag-aalis, at hindi kailanman nagsasabi ng sapat na. Kita tayo sa susunod.